Simula ngayong araw, tatalakayin ng House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Lumutang naman ang usapin ng charter change matapos pagtibayin ng Korte Suprema ang desisyon nito sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May unang balita si Jonathan Andal. Walang usapan ng tsa-tsa sa Malacanang. Yan ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos sabihin ni mismong Senate President Tito Soto na susuportahan niya ang pagbabago sa konstitusyon o charter change matapos katigan ng Korte Suprema ang desisyon nito noong July 2025 na nagdedeklarang unconstitutional ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ng palasyo, nakatuon lang ngayon ang Pangulo sa ekonomiya at hindi pinag-usapan ng tsa-tsa sa huling meeting nito sa kanyang economic team noong Biyernes. Pero sabi ni Yusek Castro, kung may mga nagawa ng hakbang tungkol sa tsa-tsa, aaralin ito ng Pangulo. Sabi naman ni Senator J.V. Ejercito, malabo nang mabago ang konstitusyon sa ilalim ng termino ni Marcos Jr. Wala na, halos 2 taon na lang. Talagang mahirap na yata ihabol. Sa ngayon, no? Open po ako dyan, pero pag-aralan muna natin. Kasi pag binuksan mo yan, maaaring mabuksan na rin yung ibang mga bagay, no? Hindi lang yung isang probisyon. Sabi naman ng Akbayan Party List na minorya sa Kamara, hindi ito ang panahon para sa tsa-tsa. Alam naman natin na pag binuksan ng usapin ng pagbabago ng konstitusyon, abay kung saan pwedeng pumunta na yan. At yung greatest fear natin ay magamit yung pag-amenda sa konstitusyon para sa mga anti-people na mga amendments sa ating konstitusyon. 1987 pa ang konstitusyon, halos 4 na dekada na ang tanda, kaya may mga mambabatas na nagsabing kailangan nang i-update ang saligang batas. Sa Biyernes, February 6, tapos na ang 1-year bar rule at pwede na ulit magsampa ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Sabi ng Akbayan Party List, kausap na nila ang mga citizen complainant na posibleng maghain ulit ng bagong impeachment complaint sa bise. Wag lang daw sanang may mauna mag-file ng mahinang impeachment para lang umandar na ulit ang 1-year bar rule. Samantalang impeachment complaint naman laban kay Pangulong Bongbong Marcos, sisimulan ng dinggin ng House Committee on Justice sa pamumuno ni Congresswoman Jervel Luistro. Ang agenda, initial consideration ng 2 verified complaints sa Pangulo. Una, ang inihain ni Attorney Andre De Jesus at inendorso ni Congressman Jet Nisay ng Pusong Pinoy Party List. Ikalawa, ang inihain ng Makabayan Coalition at inendorso ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Gabriela Party List Representative Sara Elago at Kabataan Party List Representative Rene Co. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.